Alright, so this is Jay Consulting at welcome po sa aking channel. For today's video, we will going to discuss about BIR Form S1905. Sir, ano nga ba ang S1905? Paano nga ba fini-fill out ang S1905? So please be with me up to the end of this video. Tuturuan ko po kayo. Basic na basic lang po, napakadali lang po nito. Alright? So, before we going to start, so I just want to ask you guys to please follow and subscribe my Facebook page, J Consulting, and of course, itong YouTube channel na ito, to help other business owners then to spread information about business updates, tax updates, yung mga DTI updates, or SEC updates. So, nasa Facebook page ko din po, or yung profile ko po, no, tumutulong din po ako ng ibang taxpayers about sa concerns nila for free, no. I'll do my best na tulungan kayo sa mga concerns ninyo kasi may iba talaga na nahihirapan and gets ko yun. Okay? So, andito po ako para tulungan kayo. Alright? So, let's start. Ano nga ba ang BIR Form S1905? Ang BIR Form S1905, basically, ito ay isang registration update sheet. Okay, so ang use nitong S1905 is ina-update po yung taxpayers in personal information. So, ginagamit din po itong S1905 kapag yung OROS account ninyo ay hindi na po ma-access kasi number 1, nakalimutan nyo po yung email na nilagay ninyo during registration, no? Or nakalimutan nyo yung password or wala na po kayong access doon sa email na nilagay ninyo. So, usually, ito yung ginagawa namin sa practice as remedy, no, para ma-update yung taxpayers information at the same time for OROS account. Alright, so, sir, ano nga ba ang kaibahan nung BIR Form 1905 at itong BIR Form S1905? So, ang S1905 po, again, in-emphasize po natin dito, this is a personal information ng taxpayer. Ngayon, yung 1905 naman po is business taxpayers information. So, ano nga bang kaibahan nun? Number 1, ang kaibahan nila is, ang change na kasi sa S1905 is yung birthday mo, if ever may mga mali sa pag-encode, yung contact information mo, i-update din yan, of course, that is frequent update kasi minsan may mga chances talaga na makakalimutan natin yung mga contact information sa atin like email and phone number, no? And then yung address, of course, if ever naglipat na tayo ng address, as taxpayers, need natin i-update yun. Well, it's not that required talaga unless business owner ka. So kapag business owner ka na naman po, yung 1905 po yung gagamitin nyo, BIR Form 1905. So ano yung mga classifications or ano yung mga pwedeng i-update sa 1905. Number 1 is yung civil status ninyo. So, shout out po lahat sa mga viewers natin dyan na mga women, no, na mga married na po. Congratulations. But, again, kapag kayo ay married na po, I do suggest na i-update nyo po dun sa BIR yung information ninyo by filing 1905, no? I-declare ninyo doon yung pangalan ninyo, of course, yung married na, and then provide po kayo ng ID. So, we'll do separate video about it. Basta yun yung isang content na nasa 1905. Pangalawa is yung mag-change ka po ng percentage tax to VAT. So, magta-transition po kayo ng percentage to VAT. So, primarily, yung 1905, it revolves around business taxpayers information kapag ka-engage into business ka. Alright? So, itong S1905 naman, ang main focus niya talaga is yung personal information ni taxpayer. Okay? So, since nagets naman natin ano yung S1905 at ano yung purpose niya. Okay? So, tuturuan ko naman po kayo paano i-fill out yung form na S1905. So, ipoprovide ko po sa description box or description panel ba yan, yung link nitong S1905, yung printable at saka editable, no, na soft copy ng S1905 for free, of course. Makikita lang naman niya sa website. So, I just post it on sa description box. Now, ngayon, paano siya i-fill out, sir? So, number 1, punta po kayo sa TIN ninyo. So, kailangan i-fill out ninyo yung TIN ninyo. So, note lang po, for the branch code, pwede kasing
may 1 niya sa dyan. 001, 02. Pero most likely, kapag ikaw po ay sole proprietor, tapos iisa lang po yung branch ninyo. So, 0000 lang po. And then yung RDO code, check nyo po sa description link yung RDO kung saan po kayo belong. Okay, so usually kapag kayo po ay nasa let's say sa Coronadal, no, 9506 po yung RDO code ninyo. So sorry, zip code pala yun. RDO code is 1111, tatlong 1 po yun. Okay, so sa registered name, kapag sole prop or individual, may dalawang klase kasi tayong individuals. We have non-individual and individuals. So, individuals, of course, yung mga sole prop, yung mga natural persons, no? Yung non-individuals, yun sila yung mga partnerships at corporations. So, registered name, kapag ikaw naman ay sole prop, so basically, sole prop halos yung maraming taxpayers eh. So, nag-focus lang po ako sa sole prop na video. So, please bear with me guys. Apologies. So, ayun, si Alice Go, of course, sundan nyo lang po yung format, no? Alright? And then yung birthday ninyo, ilagyan nyo lang din po. And then yung tax designated official email address. Note lang po, dito sa email address, kailangan active po talaga. No? Kasi right after nyo po ma-update itong information ninyo, ipoproceed nyo rin po yan, most likely, no? Most cases, sa Oros account. Kasi usually online na lahat eh. No? So, ang mangyayari yan, kailangan active po. No? And then yung email ninyo is kailangan nakaka-receive talaga yan ng verification confirmation right after nyo po ma-update. Okay? And then yung mobile number nyo po, i-update nyo din po. And then yung address nyo, lagay nyo lang din. Okay? So, napakadali lang po talaga. So, next is kapag ka naman kayo ay so balik tayo. Kapag ka non-individual naman po, mga corporations, of course, yung registered name lang. And then yung other informations like email, phone number. Yung dito po, yung sa birth na nakalagay, incorporation date po yung ilalagay niyo, hindi po yung birthday ng individual ng president niyo. Alright? So, yung email, phone number ng corporation, and then yung address. If nag-change na po kayo ng address, yung updated na po na address ang ilalagay niyo. Alright? So, dito naman po sa pinakamaba, actually isang page lang po itong S1905. Hinati ko lang po sa dalawa kasi medyo, sa tatlo pala, kasi medyo, para mas makita nyo rin, no? Para mas ma-appreciate ninyo. No? So, sa place of birth, of course, kapag ka-individual kayo, sole proprietor, lagay nyo lang din po dyan. Full name ng mothers nyo, tsaka fathers nyo. Note lang po, sa mother's name, dapat yung pangalan po ng pagkadalaga ng mother ninyo. Alright? So, si Isabella Discaya. And then, si Jose Go. So, if ever naman po married kayo, then lagay nyo lang po yung spouse full name ninyo. Yung spouse full name nyo talaga, ha? Wag yung iba, jokes. So, if wala naman po, single kayo, aray mo. Lagay nyo lang po NA, okay? So, of course, kapag you are transacting through authorized representative, lagay nyo po dyan yung TIN ng authorized representative ninyo and then yung pangalan niya. So, after that, pirma and yung date po. So, alright. So, tapos nyo nang i-fill out yung S1905. So, ano yung two modes of submission? So, number 1, again, face-to-face. And then number 2 is yung pagpasa through TRRA portal. So, kung gusto nyo pong mabilisan, sa RDO po kayo pupunta. Rekta, face-to-face. And then, kung medyo hindi naman po kayo nagmamadali, so, TRRA lang naman. Kasi, ang number 1 kasi, ma'am, sige, explain ko na lang po sa inyo. So, number 1, step 1, kuha po kayo ng number. Pangalawa, submit nyo po yung following requirements. Note po, print po kayo ng S1905, 2 copies. And then, isang government-issued valid ID. Okay? And then, if transacting through authorized representative, kailangan nyo po ng SPA or government-issued ID. So, nagva-vary po yung requirements per RDO, pero ito po yung suggested ko. Para at least, hindi na po kayo pabalik-balikin or, diba, hindi na hassle. And then, yung step 3, success. Okay, usual processing days for this is 1 day. Kayang isang araw lang po ito. Okay? So, yung pangalawang method po is yung ginagamit yung True TRRA portal. No? So, punta lang po kayo dito sa website na ito. Ipopost ko po yung link sa description box. And then,
i-click nyo lang po yung letter D, yung updating of email address using application sheet form S1905. And then, may mga series of steps doon na napakadali lang naman sundin. Follow nyo lang po doon. And then, ang mangyayari nito is, sa email nyo po, sa Gmail nyo po, is-send yung application ninyo for updating of email address. So, kailangan po yung S1905 naka-signed po siya, and then scan copy na lang po. And then, ang suggestion ko na mga attachments, number 1 is yung BRCOR or Form 2303 ninyo. And then, yung S1905. Isang file lang naman. So, i-merge nyo lang po siya. And then, isubmit nyo po siya through Gmail ninyo. And then, wait lang po kayo ng mga 3 to 4 days. No? So, max na po yung 4 days. So, nakadepende po kasi yan per RDO kung gaano sila kabilis mag-respond through TR portal. So, the BR na right now is shifting to digital talaga, no. So kahit registration nga po ng business is pinapa-oros na nila. So kailangan each business owners may oros account po. Okay? So I think that would be all for this BR S1905 2026 quick guide. So if you find this video helpful, no, so can I have a like and subscribe po. And comment po kayo if ever may mga concerns kayo. I'll try my best, no, at my best capacity to answer those questions or concerns na meron kayo. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!